Noong unang panahon, bago pa man dumating at sakupin ng mga Espanyol ang Pilipinas, mayroon na ang ating mga katutubo ng sining, pamahalaan, batas, panitikan at wika. Ang baybayin ay isang lumang paraan ng pagsulat ng mga katutubo bago pa man dumating ang mga Kastila. Ito ay binubuo ng 17 titik, 3 patinig at 14 na katinig. Samantalang, ang dalawang guhit na ito ay nagsisimbolo ng pagtatapos ng isang pangusap. Taong 1565, nagsimula ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang ating mga ninuno ay pinagwatak-watak ng maraming wika nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Ginamit ng mga Kastila ang relihiyong Kristyanismo upang maging matagumpay ang kanilang pananakop. Ipinag-utos ng hari ng Espanya sa mga prayle na ituro ang relihiyong Kristyanismo at upang mapag-aralan nila ang iba't ibang wika ng ating bansa. Napagpasyahan ng hari ng Espanya na ituro ang wikang Kastila sa mga Pilipino. Ngunit dahil sa kasakiman sa kapangyarihan ng mga prayle, hindi nila ito sinunod upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga ilustrado at mga Pilipinong nakapag-aral sa ibang bansa ay natuto ng wika ng Kastila at nagsimulang manlaban sa mga Kastila at inimulat ang mga mata ng bawat Pilipino. Sa 300 na pananakop ng mga Kastila, namulat ang mga Pilipino sa kaapihang dinanas nila sa mga Kastila. Noong panahon na ito, maraming Pilipino ang naging nasyonalismo. Sumibol sa mga naghihimaksik ang kaisipang isang bansa, isang diwa. Tagalog ang kanilang napili sa pagsulat ng mga sanaysay, kwento, tula, lihim, at talumpati. At noong 1899, nagkaroon ng konstitusyon ng Biak na Bato na ginawang opisyal na wika ang Tagalog. Ngunit hindi isinaad dito na ito ay ang magiging pambansang wika ng Republika. Noong 1898, dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas. Sa panahon ng mga Amerikano, nagbago lalo ang sitwasyong pangwika sa Pilipinas dahil ito'y nagdagdagan ng wikang Ingles. Nagtatag ang paaralang pambayan na ang Ingles ang gagawing wikang panturo. Samantala, noong 1937, ipinilabas ni Pangulong Quezon ang kautosang tagapagpanggap bilang 134 na nag-aatas na ang wikang gagamitin sa pagbuo ng wikang pambansa ay Tagalog. Sa panahong ito, namayapag ang panitikang Tagalog dahil ipinagamit ng mga Hapones ang ating katutubong wika, ang wikang Tagalog, sa pagsulat ng mga aktang pampanitikan. Sa ordinansang militar bilang 13, ito'y nag-uutos na gawing opisyal na wika ang Tagalog at wikang Hapones o Nihongo. Dahil dito, napilitan ang mga bihasa sa wikang Ingles na matuto ng Tagalog at sumulat gamit ang wikang ito.